Final matchups para sa Final War ni reveal na ni Oda. Para umpisahan nga itong topic natin magfo-focus tayo sa huling panel ng chapter 1121. Kung mapapansin nyo nga parang inassemble ni Oda itong mga karakter na to into mirror fights. Sa taas nga magkatabi itong sila Luffy at Shanks. Ang katapat naman nila itong sila Buggy at Blackbeard. Obviously ang magkakaharap dito itong sila Shanks at Blackbeard, since pinoportray nga ni Oda yung pagkakaroon ng bad blood ng dalawang to. Simula bata pa nga lang sila nagkaharap na sila dahil sa pagiging magkalaban ng kanya-kanya nilang pirate crew. Even nung nagkaedad na nga rin sila tuloy-tuloy pa rin yung altercation ng dalawang to. Umabot pa nga sa point na nagkaroon ng permanenteng marka sa mata itong si Shanks. At dahil sa si Shanks nga ang nagre-represent sa pagiging guardian para sa new generation, paniguradong hindi niya hayaang makialam itong si Blackbeard sa gustong gawin netong sila Luffy. Kaya naman aasahan nga natin yung pinakamainit na laban ng dalawang to. Sa part naman nila Buggy at Luffy although wala pang ang binibigay na hint si Oda sa possible na laban nila, napaka-interesting ang isipin kung sakali man at matuloy nga itong laban na to. Dahil imagine kung mangyari nga at maglaban itong Cross Guild at Straw Hat Pirates, ang magiging matchup nga Luffy versus Buggy, Zoro versus Mihawk at Crocodile versus Sanji. So para sa ating mga fans nga dream matchup yung ganitong lineup, maliban lang siguro kay Buggy. Pero kung matalo nga ni Zoro si Mihawk, siya na nga ang bagong greatest swordsman in the world. At nakaka-curious ngang makita kung sakali man at maglaban itong sila Sanji at Crocodile, 'di ba? Ngayon sa ibabang parte naman itong last panel makikita natin sa magkabilang dulo itong sila Fleet Admiral Akainu at Sabo. So personally nga sobrang magfi-fit para sa akin kung ito yung magiging final matchup ni Akainu at hindi si Luffy. Bakit? Dahil marami nga ang nagsasabi na dahil sa namatay daw si Ace sa harap ni Luffy, dapat daw na makagante itong si Luffy kay Akainu. Pero para sa akin nga unnecessary na itong pagganti niya, since namatay nga si Ace dahil mismo sa kanya. Pinrotektahan niya si Luffy mula kay Akainu at masasabi naman nating may tsansa na si Luffy nung time na to na makagante. Pero dahil nga sa mahina pa siya syempre wala siyang nagawa. Ngayon kung i-compare nga natin to kay Sabo, si Sabo nga literal na walang nagawa during Marineford War. Dahil alam naman natin yung rason na nawalan siya ng alaala. At since hawak na nga niya ngayon yung mismong Devil Fruit ni Ace na Mera Mera no Mi, napaka-poetic nga kung sakali man na ito mismo yung papatay kay Akainu, 'di ba? Plus technically nga mas close si Sabo kay Ace kesa kay Luffy. Kaya it makes sense na si Sabo ang gagante para kay Ace kesa kay Luffy. Mas magiging satisfying nga ito kung magkataon. Anyway, sa magkabilang harap naman ang magkatapat itong sila Kobe at Im Sama. Unlike nga sa mga una kong nabanggit na labanan at matchups, nai-interpret ko nga itong pagiging magkatapat nila base sa mga organizations nila. Alam naman natin na hawak ni Imu itong world government at itong si Kobe naman part ng Marines at Sword. So ang tingin ko ang pinoportray dito ni Oda syempre kudita. Magkakaroon ng kudita sa hanay ng Marines at world government. Kung mangyari nga itong pagbaliktad ng Marines sa world government, isang grupo lang ang maiisip nating possible na magpapaumpisa neto. At ito nga yung grupong Sword. Since as per Kobe nga yung mga miyembro daw ng Sword mga Marines pa rin na technically nag-resign na. Kaya naman malaya daw silang gawin kung ano yung gusto nila. So kung trip nyo nga ng mas malalim na analysis patungkol sa idea na to, may separate video na nga tayong ginawa patungkol dito. Ilalagay ko na nga lang yung link sa comment section sa ibaba kung trip nyo tong panoorin. Ang sumunod namang mga karakter sa magkabilang side etong sila Dragon at Saint Figarland Garling. So sa panel nga na to ito yung pinaka-obvious na maglalaban talaga, since nabanggit na nga rin ito mismo ni Dragon sa mga past chapters. Ready na nga daw silang kalabanin ang world government, pero hinihintay nga daw muna nilang unang gumalaw itong mga Holy Knights. At since nalaman nga natin na itong si Garling ang Supreme Commander ng mga Holy Knights, malamang na at some point makikita
makikita natin silang maglalaban ni Dragon. At ang huling matchup nga sa panel na to itong sila Kuzan at yung misteryosong karakter na may hawak ng espada. So lilinawin ko lang guys wala pa ngang malinaw na information kung sino itong karakter na to. Wala ngang clue kung kabilang ba siya sa Holy Knights, Marines o pirata ba siya. Yes, may mga naririnig nga kayo na possible na ito daw yung kakambal ni Shanks o kapatid daw siya ni Shanks. Pero still theory pa nga rin ito. Kaya naman possible nga na ibang karakter pa rin ito, since shadow pa nga lang ang nare-reveal. Pero syempre as gumawa ng similar na theory na possible ngang ito yung kapatid ni Shanks, ito nga rin yung paniniwala ko. Pero kung sakali man at it turns out na mali ito, ang isa ko pang hula ito yung man with Mark Flames. Kung maaalala nyo, una nga itong binrot up during latter part ng Wano arc. Kilala nga ito ni Eustace Kid at base nga sa kanya possible daw na hawak nito yung ika-4 at huling road poneglyph. So itong haka-haka ngang ito mas pinatotohanan pa ng Blackbeard Pirates, since base naman sa kanila possible daw talaga na may hawak itong road poneglyph. At dahil nga sa nung time na tinatalakay nila ito present si Kuzan, I assume na ito yung gustong i-portray ni Oda, itong possible na paghaharap nila Kuzan at yung man with Mark Flames. Bali magme-make sense ba kung ito yung possible na magiging match-up? Para sa akin nga oo, dahil as we all know target na nga rin ngayon ni Blackbeard ang makapunta sa Laugh Tale at makuha ang One Piece treasure. Evident nga dyan yung paggalaw niya pagtapos matalo ni Kaido sa Wano. Currently nga malapit na tong matupad ni Blackbeard, dahil nung matalo nga niya si Trafalgar Law nakakuha na siya ng 2 kopya ng road poneglyph, which is yung poneglyph ni Law galing sa Zoo Island at sa Wano. Sila Kuzan at Van Agur naman nanggaling na sa Whole Cake Island, na I assume nakuha na rin nila yung kopya ng road poneglyph ni Big Mom. Plus currently nga hawak na rin ni Blackbeard si Charlotte Pudding na pwedeng magbasa para sa kanya ng mga poneglyphs, meaning isang road poneglyph na lang ang kulang ni Blackbeard at pwede na siyang makapunta sa Laugh Tale. At since ipinakita nga ni Kuzan yung loyalty niya kay Blackbeard sa pagtalo niya kay Garp, magme-make sense na nga kung kakalabanin na ni Kuzan yung may hawak ng ika-4 na road poneglyph, which is itong man with Mark Flames. So in summary nga sa topic natin ang mga matchups base sa last panel ng chapter 1121 itong Luffy versus Buggy, Shanks versus Blackbeard, Sabo versus Fleet Admiral Akainu, Dragon versus Saint Figarland Garling, Kuzan versus Man with Mark Flames, at yung ideology ng paglalaban ng Marines at World Government na nire-represent naman nila Imsama at Kobe. Anyway, para sa inyo ba, paano nyo nai-interpret itong huling panel ng chapter 1121? Anong matchups ang naiisip nyo? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Bale, ayan na nga yung part 1 ng analysis video natin para sa chapter 1121. Yes guys, part 1. Dahil magkakaroon pa nga ng parts 2 and 3 itong analysis natin, since marami nga tayong dapat pag-usapan para sa napaka-solid na chapter na to. Kaya naman kung natripan mo nga itong part 1 natin, wag mo nang kalimutang pindutin yung like button, dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!